Bumulaga sa mga mata ko ang mga babaeng naabutan namin dito sa loob ng silida. Agad na sinalubong kami ng isang may edad na babae at pinasadahan ako ng mga mata mula ulo hanggang paa. Siya na ba sinasabi mong kaibigan mo, Lina? Tanong agad ng kaharap namin sa kasama ko. Yes, mother. Maganda, di ba? Tumango-tango ang may edad na babaeng kaharap namin at sinabing mahusay raw pumili ang kasama ko. Tinapik-tapik pa niya sa balikat ang kaibigan ko na para bang natutuwa siya. Magaling. Maaasahan kang talaga, Lina. Bumaling sa akin ang babae at seryosong tinitigan ako sa mga mata. Sa lahat ng ayaw ko'y maarte at mareklamo. Kung gusto mo magtagal dito at kumita ng malaki, gawin mong mabuti ang trabaho mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, ma'am. Mabilis na sagot ko. Ina, maupo na kayo at nang makapagsimula na tayo. Utos nito sa amin. Kahit paano'y nabawasan ng kabang nararamdaman ko dahil nakita ko maraming tao dito sa silida. Pero hindi nagtagal ay binalot ako ng takot nang may dumating na isa pang babae at inutusan kami maghubada. Napatingin ako sa kasama ko nang kalabitin niya ako. Maghubad ka na. Mahinang utos ni Lina sa akin. Nakita ko kung paano mabilis na maghubad ang mga kasama ko dito sa silida. Tanging bra at panty lamang ang natira at pagkatapos ay umupo na sila. Nanginginig ang kamay na hinubad ko ang suot ko. Malamig ang buong silida. Malakas ang buhay ng hangin mula sa aircon kaya nangangatog ang buong katawan ko. First time? Tanong sa akin ng babaeng katabi ko sa pila. Oo. Nahihiyang sagot ko. Ito ang unang pagkakataon na may ibang mga mata ang nakakita sa kahubdan ko. Ang lakas ng kabog sa dibdib ko at nakaramdam ako ng labis na kahihiyan habang sunod-sunod na napalunok. Kung gusto mo pang mabuhay at makalabas dito ng buhay, kailangan mo lakasan ang loob mo. Narinig kong mahinang bulong sa akin ng babaeng kasunod ko. Binalot ng matinding kaba ang puso ko. May negative impact sa akin ang mga salitang narinig ko at hindi ito nakatulong sa takot na nararamdaman ko sa dibdib ko. Anong ibig mo sabihin? Lakas loob na tanong ko. Kaya mo rin ako noon na inosente nang dumating dito. Pero hindi magtatagal. Matututunan mo rin na lahat. Hindi ko na nagawang magtanong pa dahil tinawag na ang babaeng katabi ko at humakbang na siyang papunta sa isang pintuan. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa nawala sa paningin ko. Naiwan ako naguguluhan sa kinaupan ko. Habang isa-isang sinusuyod ng mga mata, ang buong silid na kinaroroonan ko tinitingnan ang mga babaeng kasama ko. Wala na si Lina. Hindi ko na siya nakita simula nang maghubad ako at inutusan ng babaeng dumating na umupo sa sofa, katabi ng iba pang mga babaeng kasama ko dito sa silida. Hindi ko nakatiis kaya tinanong ko ang babaeng katabi ko kung alam ba nila kung nasaan si Lina. Natatakot na kasi ako at gusto ko nang umalis sa lugar na ito dahil hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa nangyayari dito. Umalis na yun. Huwag mo nang hanapin. Walang kangiti-ngiti na sagot ng isa sa mga babaeng kasama ko. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na aalis si Lina nang hindi ako kasama. Kanino pwede magpaalam kung ayaw ko na ituloy ang trabaho ko at gusto ko nang umuwi? Kinakabahan na tanong ko dahil ayoko na talagang manatili pa sa lugar na ito. Sino may sabi sa'yo na makakaalis at makakalabas ka pa dito? Tanong sa akin ng isa pang babae. Maang napatingin ako sa kanila. May ilang natawa at ngumisi nang marinig ang tanong ko. May ilan naman ang malungkot ang mga mata nang ngumiti sa akin at para bang nakikisimpat siya sa akin dahil naguguluhan ako. Anong ibig mo sabihin? Nautal na tanong ko. Anong pangalan mo? Seryosong tanong sa akin ng isa pang babaeng kasama ko. Michelle. Mabilis na sagot ko. Gumalaw ang mga kilay nito at ngumisi. Pangalan na mukhang inosente. I guess wala ka pang alam kung bakit nandito ka sa kasa. Sabi ng kausap ko. Kasa? Gulat na tanong ko. Wala akong ideya kung ano ibig sabihin ng salitang narinig ko pero kakaiba ang hatid na takot nito sa dibdib ko. Oo, nandito tayo sa kasa. Yung babaeng kasama mo at naghatid sa'yo dito kanina ay isa sa mga recruiter ng sindikato at nagbenta sa'yo dito. Kailangan mo magtrabaho mabuti para mabawi ni Mama Sang ang malaking perang ibinayad niya kanina. Mas maraming customer, mas mabuti. Tubol-lugaw pa rin sila kasi siguradong kikita sila ng malaki sa'yo kasi maganda ka. Pakiramdam ko'y bigla akong nawalan ng lakas dahil sa narinig ko. Ilang ulit na napakurap ako habang kayakap ng mga braso ko ang sarili ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Naging mabuti naman ako kay Lina at wala akong natatandaan na hindi magandang ginawa sa kanya.
Naguguluhan ako at hindi ko maunawaan kung bakit nagawa niya sa akin ito gayong itinuring ko siyang tunay na kaibigan. Maynila ito, Michelle. Maraming ahas at mapagkunwaring demonyo ang nagpapanggap na anghel gaya na nangyari sa'yo. Pinagkatiwalaan mo ang hayop na iyon, kaya walang kahirap-hirap na nadala ka niya sa impyernong lugar na ito. Naluha ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung paanong makakalabas dito. Isipin ko pa lang na hindi ako makapagpapadala ng pera sa anak ko para sa gatas niya, sobrang nag-aalala na ako. Tumahimik kayo. Hindi ba't sinabi ko sa inyong huwag kayo maingay? Lahat ng mga kasama ko'y natigilan nang may narinig kaming malakas na sigaw mula sa babaeng unang nakita ko kanina. Mabilis akong tumayo na lumapit siya sa amin at lumuhod sa harap niya para magmakaawa na pakawalan na niya ako. Parang awa mo na po, ma'am. Pakiusap. May anak po ako naghihintay sa akin. Wala na po siyang ama. Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang sabunutan ako ng babaeng kaharap ko kaya napatingala ako sa kanya. Wala akong pakaalam sa anak mo at kung anong dahilan mo. Malakas na singhal sa akin ang babaeng kaharap ko. Nalilisik ang mga mata niya at mas lalo pang humigpit ang pagkakasabunot ng kamay sa dakot na buhok ko. Binili kita, kaya sayaw sa gusto mo'y magtratrabaho ka sa akin. Sa oras na magtangka kang tumakas, puputulan kita ng mga paa at ibebenta ko ang lahat ng organ mo sa katawan para may pakinabang ako sa'yo. Marahas na binitawan niya ang buhok ko at sinabing umayos ako dahil kung hindi makakatikim ako ng mabigat na parusa mula sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo at pigil ang luha na bumalik sa upuan ko. Tahimik naman ang mga kasama ko na para bang walang nangyari sa harap nito at normal na lang sa paningin nila ang kanilang nakita. Kagat ang pang-ibaban labi na yumuko ako para huwag nilang makita ang mga luhang namuo sa mga mata ko. Hindi ito ang oras para maging mahina ako. Kahit mahirap at magulong isip ko ngayon ay pinili kong manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Pagsubok lang sa akin ito. Kailangan kong maging mas malakas at hindi ko pwedeng sukuan ang pagkakataon para makalabas dito ng buhay dito sa kasa. Kahit na ano mangyari, hindi ako papayag na kontrolin nila ang buhay ko. Alam kong hindi madaling makatakas sa lugar na ito dahil hindi magtatagal na nakakulong dito sa kasa ang mga babaeng kasama ko kung nakagawa sila ng paraan para makalabas dito. Para saan ako magiging matatag ako? Sa ngayon ay wala pa akong magagawa para makatakas pero hindi ako susuko. Araw-araw ay may panibagong pag-asa. Sa ngayon ay mananahimik muna ako dahil siguradong masasaktan lamang ako kapag nakita nila akong lumalaban. Kahit na ano mangyari, hindi ako magtatagal dito sa kasa. Hahanap ako ng pagkakataon para makalabas ng buhay at ipinapangako ko sa sarili ko na muli kaming magkikita ng anak ko. Isa-isang nawala ang mga babaeng kasama ko dito sa silida hanggang sa dumating na ang tagpong kinatatakutan ko. Tinawag ako ng masungit na babaeng sumabunod sa akin kanina at sinabing sumunod ako sa tauhan niya. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Pakiramdam ko'y sasabog ang kumakabog na dibdib ko dahil sa takot at labis na kabang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Habang naglulumikot ang mga mata sa bawat bahagi ng bahay na dinadaanan ko. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng babaeng hatak ako sa kanang braso. Sa pilitan na kinaladkad niya akong palabas sa silid na pinanggalingan ko hanggang sa nakarating kaming dalawa dito sa pasilyo. Maraming pintuan na rin ang nadaanan namin kaya mas lalo lamang akong nakakaramdam ng kaba dahil malinaw na narinig ko sa babaeng sumabunod sa akin kanina na huwag akong gagawa ng ikagagalit niya at maging mabait daw ako sa customer na bumili sa akin. Hindi nagtagal ay tumigil kami sa harap ng isang saradong pintuan. "Huwag kang maarte ha?" Singhal sa akin ng babaeng kasama ko. Napalunok ako at hindi sumagot. Bumukas naman ang pinto ang kaharap ko at iniluwa ang isang lalaking sa tingin ko'y foreigner dahil hindi siya mukhang Pinoy. "Pasok!" Sakalang ako natauhan ng itulak akong papasok ng babaeng kasama ko. Muntik na akong masubsob sa sahig kung hindi lang ako nasalo na lalaking kaharap ko. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Ramdam ko ang mainit na balat ng lalaking nakayakap sa katawan ko at agad na sinunggaban ang leeg ko. "I'm sick, sir. I have AIDS." Malakas na sabi ko. Bigla akong nabitawan na lalaking yumakap sa akin. Matalim ang mga matang tinapunan niya ako ng mapanganib na tingin. Para bang nagbabanta siya sa akin na kapag nagkamali ako nang sasabihin sa kanya ibabaon niya ako ng buhay sa lupa. "What did you say?" Napalunok ako. Masama man magsinungalin pero gagawin ko para iligtas ang sarili ko. "I am a HIV patient, sir."
Lakas loob na sagot ko, kasabay ng malakas na kabog ng dibdib ko. My friend sent me here so I can earn some money for my medical treatment. Kahit hindi ako sanay mag-Ingles ay naitawid ko naman. Malaking bagay na isa ako sa top student noong nag-aaral pa ako. Nahasa din ako sa mga sinalihan kong competition dahil gusto ko makuha ang prize para may pandagdag allowance na din. Shit! I paid a huge amount just to get a sick pussy! Narinig kong mura ng galit na lalaking kasama ko. Sinamantala kong nagagalit ang lalaking bumili sa akin at nakiusap sa kanya. Sir, I beg you. I have a small child that is waiting for me outside. Please help me get out of here. Mas lalong tumalim ang mga mata na lalaking kaharap ko. Bigla niya akong sinunggaban at sinakal sa leeg. Galit na galit siya at pinagbintangan akong nagsisinungaling na may sakit ako para makatakas dito sa kasa. Napasigaw ako nang ihagis niya ako sa kama. Mabilis siya naghubad ng damit at takman lalapit sana sa akin pero agad akong tumalon sa kabilang bahagi kaya naghabulan kaming dalawa. Siguro'y napagod na rin siya sa pakikipaghabulan kaya tumigil sa paghabol sa akin ang lalaking kasama ko dito sa silida. Akala ko'y titigilan na niya ako pero nagulat ako nang kunin niya ang baril at tinutukan ako sa ulo. Come here, bitch, or else I'm going to blow your drumhead. Galit na singhal at utos sa akin ng lalaking kasama ko. Dala ng takot ay dahan-dahan akong makbang palapit sa kanya. Abot-abot ang kabang nararamdaman ko at hindi na ako makapag-isip ng maayos dahil biglang nablangko ang utak ko. Ibinaba niya ang nakatutok na baril sa ulo, pababa sa katawan ko. Take it off! Alam kong ibig niya sabihin. Gusto niyang hubarin ko ang kakarampot na talang tanging takip sa pribadong bahagi ng katawan ko. Unti-unting gumalaw at umangat ang braso ko papunta sa dibdib ko. Ang akala na lalaking kaharap ko ihuhubarin ko ang bra na suot ko pero mabilis na gumalaw ang binti ko at natuhod ko iyon sa pagkalalaki niya. Malakas na mura nito sumunod na narinig ko sabay sa punang kamay sa nasaktan na pagkalalaki tumalon-talon sa harap ko. Sinamantala ko ang pagkakataon, sinugod ko siya at nagpambuno kaming dalawa sa sahig. Malakas na mura, nang galit na lalaking sinuntok ako sa tagiliran ang narinig ko. Nasaktan ako pero hindi ako papayag na gamitin niya at babuyin ang katawan ko kahit mamatay pa ako. Lumaban ako kahit mahina ako kumpara sa kanya dahil babae ako. Mahirap gumalaw lalo na nandaganan niya ako at tutukan ng baril sa sentido. I prefer a woman like you, who's not afraid of me. You piqued my interest. You appear innocent but not submissive. Nakangising sabi ng lalaking nasa ibabaw ko. You can kill me, but you can't hold me. Inisiyan ako nito na para bang katawa-tawa para sa kanya sinabi ko. Really? Hindi ko siya sinagot. Bigla akong inangat ang ulo ko at ubod lakas na inuntog sa mukha niya dahilan para mapasigaw ito sa sakit dahil tinamaan ang ilong at mata nito. Nagdilim ang paningin ko pero hindi ito dahilan para sukuan ko ipagtanggol ang sarili ko. Wala akong ibang iniisip ngayon kung hindi ang mailigtas ko ang sarili ko sa kamay ng demonyong lalaking sumampal sa akin. Baliwala sa akin ang dugong nalasahan ko mula sa nasugat ang labi ko. Kinagat ko sa leeg ang lalaking sumigaw ng malakas at pinagmumura ko. I will kill you, bitch! Nag-agawan kaming dalawa sa baril na hawak niya. Naging reckless na rin ako sa bawat kilos ko at naging marahas ang bawat atake ko sa kanya. Hanggang sa may narinig akong malakas na putok at naramdaman kong may dumaloy na mainit na likidong pumatak sa katawan ko. Nalalak ang mga mata at awang ang mga labi na napasigaw ako. Nanginginig naman ang lalaki muntik nang gumahasa sa akin at bumagsak na duguan sa sahig. Tinamaan pala siya ng bala sa dibdib nang hindi sinasadyang nakalabit niya ang gatilyo ng baril na hawak niya at nabaril ang sarili. Mas lalo ako nakaramdam ng takot para sa sarili ko. Tulala at hindi ko alam ang gagawin ko habang nakatitig lamang ang mga mata sa nakahandusay na lalaki nanginginig ang katawan at umaagos ang dugo sa bibig at dibdib niya sa tabi ko. Napasigaw ako nang biglang bumukas ang pintuan. May mga armadong kalalakihan ang pumasok at agad nilang binuhat ang manyak na dugo ang lalaking muntik nang gumahasa sa akin. Ang bilis ng mga pangyayari. Naiwan akong tulala habang nakasiksik ang katawan sa gilid ng kama. Alam ko sa nangyari ay mananagot ako sa babaeng sumampal sa akin kanina. Babalikan ako ng mga taong kasama niya dito sa silid kaya gumanang utak ko at mabilis na isinara ang pintuan at inilok. Isa-isang binuksan ko ang drawer para maghanap ng bagay na magagamit ko para makatakas at ipagtanggol ang sarili ko pero bigo ako.
Tanging sigarilyo at lighter lamang nakita ko sa loob ng drawer kaya muling gumanang utak ko. Alam kong malupit na parusa ang naghihintay sa akin at kung mamalasin pa ipapatayin nila ako kaya hindi ko nahihintay na mangyari iyon. Sinindihan ko ang mga sigarilyo at iniwan ko sa ibabaw ng kama at carpet. Nang makita ko nagsisimula ng umapoy ang mga ito ay mabilis na tinungo ko ang banyo at binuksan ang maliit na bintanang salamin para pumasok ang hangin. May nakita akong bathtub na katulad sa hotel. Alam kong magagamit ko ito para protektahan ang sarili ko kapag lumaki ng apoy gaya ng inaasahan ko. Binuksan ko ang gripo at kinuha ko ang makapal na mga towel sa cabinet at inilagay sa loob nito. Hinayaan kong dumaloy ang tubig para mapuno ang bathtub. Muli akong lumabas sa banyo at itinuloy ang bala ko. Nagsimula na mag-apoy ang kama, ganun din ang carpet at hinata ko ang makapal na kurtina at bedsheet at sinilaban ang dulo. Dala ito ay lumabas ako ng silid at dinala ko sa tapat ng ilan pang pintuan sa labas at hinayaang kumalat ang apoy. Hoy! Anong ginagawa mo? Malakas na sigaw sa akin ang lalaki nakakita sa ginagawa ko. Mabilis akong tumayo at walang lingon likod na tumakbo pabalik sa silid na pinanggalingan ko. Humihingal na sinarhan ko at nilak ang pintuan at siniguro na hindi agad makapapasok dito ang lalaking humahabol sa akin. Kahit mausok at nakakahilo ang amoy sa buong silid ay nagawa kong pumasok sa banyo. Nanginginig ang mga kamay na inilak ko ang pintuan habang mabilis ang paghinga nang sumandal ang nangihinang katawan ko sa likod nito. Nagsimula nang pumasok ang usok dito sa banyo. Alam ko hindi magtatagal ay pwedeng masuffocate ako kaya nag-isip ako ng pwede kong gawin para kahit paano ay mapahaba ko ang oras ko. Gamit ang basang tuwalya ay nilagay ko ito sa ilalim ng pintuan para makontrol ang usok. Malaking bagay na nakapag-training ako ng safety protection sa hotel na pinapasukan ko. Kaya may ideya ko kung ano ang gagawin ko para protektahan ang sarili ko sa sitwasyong katulad nito. May narinig akong kalabugan mula sa labas. Ramdam ko na malakas ng apoy sa buong silid dahil naririnig kong naglalagablab ito. Gamit ang shower ay binasa ko ang pintuan para hindi agad ito masunog. Ganon din ang makapal na mga tuwalya sa ilalim nito. Malaking bagay ito para mapahaba ang oras ko. Umaasa ako na kapag kumalat at hindi agad naapulang apoy ay may darating na mga bombero. Isa itong malaking pagkakataon na pwede kaming mailigtas ng mga babaeng kasama kong nakakulong dito sa kasa at makalabas kapag may dumating na mga bombero. Para sa anak ko, hindi ko susukwan ng maliit na tsansang maaaring makaalis ako dito sa kasa. Sa ngayon ay kakapit na muna ako sa salitang bahala ng Panginoon sa akin dahil maging ako ay hindi sigurado kung mabubuhay pa ba ako pagkatapos nito. Nararamdaman ko ng init na naglalagablab na apoy mula sa labas. Hindi sapat ang tubig na gamit ko para manatiling basa ang buong paligid dahil masyadong malakas na ang usok at apoy na tumutupok sa buong paligid. Ayaw ko magpatalo sa takot. Pilit na nilalaksan ko ang loob ko at paulit-ulit na nananalangin na sana'y may dumating na bombero at makalabas kami dito. Habang hawak ko ang shower holder at nakatutok sa pintuan. Nakatulong ang ginawa ko para hindi agad matupok ng apoy dito sa banyo. Malaking tulong din ang basang towel na nakasiksik sa ilalim ng pintuan kaya hindi gaanong pumapasok ang usok pero hindi ko alam kung gaano tatagal na ligtas akong nagtatago dito sa loob ng banyo. Namatay na rin ang ilaw at pumasok na ang usok galing sa kisame. Kahit madilim ay hindi ko binitawan ang hawak ko at patuloy lang na nag-spray ako ng tubig sa pintuan at maging sa kisame kahit hindi ko makita. Mas makapal na ngayon ang usok at nahihirapan na rin akong huminga. Binasa kong isa pang tuwalya at isinaklob sa ulo ko. Gamit ang kalawang kamay ay itinakip ko ang dulong bahagi nito sa ilong ko habang patuloy na nag-spray ng tubig sa paligid ko. Malakas ang loob ko pero nakakaramdam din ako ng takot at ang last option ko na lang ay pumasok sa loob ng jacuzzi para hindi masunog sa oras na napuno na ng apoy dito sa banyo. Hindi nga nagtagal ay napuno na rin ang usok dito sa banyo. Nagsimula na rin masunog ang pintuan at mabilis na kumalat ang apoy sa kisame. Binitawan ko ang hawak ko at mabilis na pumasok sa loob ng jacuzzi at inilubog ang buong katawan sa tubig para protektahan ang sarili ko sa nasusunog at nagliliyab na paligid ko. Nagising ako na mahapdi ang balat sa kamay at mga paa ko habang nakahiga sa kama. Sa tingin ko'y nasa loob ako ng isang ospital. May nakakabit na drip sa braso ko habang mag-isa lamang ako dito sa loob ng puting silid na kinaroroonan ko. Dahan-dahang iginala ko ang paningin ko sa buong silid. Wala ko nakitang pamilyar sa akin. Hindi ko din alam kung nasan ako dahil ang huling natatandaan ko ay napakainit na sa loob ng banyo.
Makapal na noon ang apoy kaya binalot ko ang sarili ko ng basa at makapal na towel habang nakalubog sa tubig sa loob ng jacuzzi. Sa napagtanto ay napabangon ako pero mabilis din na bumagsak ang likod at ulo ko sa kama dahil may nakakabit palang posa sa kaliwang braso ko. Pumuntol ang labis na kaba sa dibdib ko. Alam kong nakaligtas ako sa sunog pero ang nakababahala ay bakit nakaposas ang kamay ko. Kagatampang ibabang labi na napapikit ako at paulit-ulit na nag-iisip kung ano ba ang nangyari sa akin at nakaposas ako. Naisip ko na baka namatay ang lalaking muntik nang gumahasa sa akin at napagbintangan akong bumaril sa kanya kaya ako hinuli ng mga pulis. Napailing na lamang ako sa posibleng kahinatnan ng ginawa ko. Sinunog ko nga pala ang kasa kaya hindi rin malayong makulong ako dahil doon. Mabigat na kaso ang arson. Ito ang kasong alam kong isasampa sa suspect kapag nasangkot sa sunog gaya ng malimit kong napapanood. Kapag nanonood ako ng favorite crime investigative documentary sa isang sikat na television channel. Nabaling ang paningin ko sa direksyon kung nasaan ang pintuan nang marinig kong bumukas ito. Pumasok ang isang matangkad at maputing lalaking sa tingin ko'y foreigner kaya nagsimula na naman ako makaramdam ng kaba sa dibdib ko. Hindi ako nagsalita para magtanong. Nagkunwari akong tulala at nakatingin lamang sa lalaking dumating at naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin o kaya naman ay gagawin. Sa totoo lang ay natatakot ako. Naisip ko kasi na baka related siya sa lalaki aksidenteng nabaril ang sarili dahil nagpambuno kami. Sigurado ako na ako ang sisisihin nila kung sakaling namatay siya. Kaya hindi imposibleng ito rin ang dahilan kung bakit nakaposes ako ngayon habang ginagamot. Drop the act. Hindi mo ko maloloko. I know, you're perfectly fine. Sabi sa akin na lalaki nakatayo sa gilid ng kama. Alam naman pala niyang hindi ako tulala kaya walang mangyayari kung magkukunwari pa ako. Sino ka? Nasaan ako at anong kailangan mo sa akin? Sunod-sunod na tanong ko. Oh, easy. Formal na sagot na lalaking pumasok dito sa silid. Dami mong tanong. Mukha lang pala siyang foreigner dahil maputi at may kulay ang buhok pero straight naman kung magtagalog. Bakit ako nakabosas? Hindi nakapagpigil na tanong ko. Baka sunugin mo rin itong bahay ni boss? Nakangising sagot ng kaharap ko. Napatingin ako sa kanya. Mukhang hindi naman siya threat sa akin. Iba din ang aura niya. Hindi katulad sa mga taong nakita ko sa kasa. Nasaan ako? Malakas ang kabog ng dibdib na tanong ko. Inisiyan ako ng kausap ko pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Ang dami mo naman tanong? Hindi pa nga kita natatanong, nakakarami ka na. Saglit akong tumahimik at huminga muna ng malalim. Marami kasi akong tanong tungkol sa nangyari sa kasa at kung nasaan na ako at ano nangyari sa akin matapos kong mawala ng malay dahil hindi ako makahinga sa loob ng banyo. Habang nakalubog ang buong katawan sa jacuzzi. Inalis na lalaking dumating ang posa sa kamay ko. Ganon din ang drip na nakakabit sa braso ko at sinabing sumama ako sa kanya. Dahan-dahan bumaba ako sa kama. Mabuti na lang at may suot akong hospital gown at wala na sa katawan ko ang kakarampot na telang tanging suot ko habang nasa loob ako ng kasa. Ang akala ko'y nasa loob ako ng isang ospital pero nagulat ako na lumabas kami ng silid at nakita ko nasa magarang bahay pala ako dinala ng kung sinong kumuha sa akin sa kasa. Nakalulula ang laki at lawak ng bahay. Purong salamin ang paligid at siguradong kung sino man ang may-ari nito ay siguradong ubod ng yaman. Dinala ako ng lalaking kasama ko sa malaking sala. May malaki at mahabang sofa. Malawak ang space at napakalinis din ang buong paligid. Sit down. Utol sa akin ang kasama ko. Umupo na ako at hindi na nagtanong pa. Nakikiramdam lamang ako sa paligid habang gumagala ang mga mata at sinusuyod ang buong kabahayan. Tahimik lamang ako sa loob ng ilang minutong lumipas habang nakaupo at naghihintay sa susunod na mangyayari pero napakaraming tanong ang laman ng isipan ko. Good morning, boss. Narinig kong bati ng kasama ko sa isa pang lalaking dumating. Sigurado akong foreigner ang isang ito at hindi peke katulad ng tauhan niyang may kulay ang blondeng buhok. Kulay blue ang mata niya at matangos ang ilong. Napakagwapo din pero nakakatakot ang aura niya. Bumaba ang mga mata ko sa folder na hawak nito ng ilapag na lalaking dumating sa center table sa harap ko. Curious talaga ako kung sino sila at bakit ako nandito sa malaking bahay na ito at anong kailangan nila sa akin. Sit down, Patrick. Utos dito sa tauhan at pagkatapos ay sumulyap sa akin. Umupo sa pang-isahang sofa ang lalaki at tinitigan ako. Do you want to leave? Nagulat ako sa tanong niya kaya maang na nakatingin ako sa kanya at nagtanong. What do you mean, sir? You?
assassinated Agustin Arnaiz and set fire to his favorite hub, which belonged to his lover. Do you believe you can easily escape their wrath? Kibit-balikat na sagot at tanong sa akin ng kaharap ko. I didn't kill him, sir. Pagtatama ako sa sinabi ng kausap ko pero gumalaw lang ang mga kilay niya at nginisian ako. Maybe not, but you're the reason why he is dead now. Do you think they won't track you down? By now, all the members of his syndicate are eager to find you and kill you. Once you've stepped out of this house, consider yourself dead. Pakiramdam ko'y bigla akong nawalan ng lakas dahil sa narinig ko. Alam kong mapanganib ang lugar na pinagdalahan ni Lina sa akin pero hindi ko naman ginusto ang nangyari. Gusto ko lang naman maghanap ng extra income para kahit paano ay makapag-ipon ako at makasama ko ng anak ko. Ayoko din naman ng gulo kaya hanggang ngayon hindi pa rin na-absorb ng isip ko ang mga nangyari sa akin sa kasa. Nagangat ako ng muka at lakas loob ng tumingin sa lalaking kausap ko. Paano po ako napunta dito, sir? The news about the death of Agustin Arnaiz spread like wildfire in our underground society. Everyone is curious about how he died brutally, lalo na at nalaman namin na nasunog din ang kanyang katawan. Paliwanag ng lalaking kaharap ko. Hanggang ngayon ay hindi ko malang naitatanong kung ano ang pangalan niya. Hindi rin siya nagpakilala sa akin kaya wala akong ideya kung sino siya. Marami naghahanap sa iyo at gusto ko makuha, pero mas mabilis ako. Mayabang na sumandal ang kausap ko sa sofa at tinitigan ako. Kung hindi kita agad nakuha, siguradong pinahihirapan ka na ngayon ng mga tauhan ng demonyong napatay mo bago ka papatayin. Naguguluhan man ay nagawa ko pa rin na magtanong. Bakit niyo po ako iniligtas, sir? Muling gumalaw ang kilay ng kaharap ko. Tahimik naman ang lalaking katabi ko at nakikinig lang sa usapan namin ng kanyang boss. That bastard has been haunted for years. Ang dami naghahanap sa kanya dahil sa kademonyohan na ginagawa niya sa iba't ibang organisasyon. Pero mailap at magaling magtago si Agustin. Funny, he died because of you. Tapos nasunog pa ang lungga niya kasi sinunog mo. Sagot ng kaharap ko habang nakatitig ang mga mata sa mukha ko. You're special. You deserve to live. Napalunok ako at hindi agad nakasagot. Hindi ko kasi alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya lalo na at duda ko sa intensyon sa akin ng lalaking kaharap ko. Bata pa ako pero sa dami ng pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay ay natuto na akong huwag basta-basta magtitiwala sa kahit na sino sa paligid ko. Dahil yun ang naging dahilan kaya napahamak ako ng pagkatiwalaan ko sa Lina. Bakit niyo po ako iniligtas? Seryosong ekspresyon na tanong ko. Sabihin na natin na meron kang unique ability. Sayang naman kung mamamatay ka lang. Mabilis na sagot ng kaharap ko. Wala akong ginawang masama sa kanila. I was forced to burn the casa para iligtas ang sarili ko. Kasi kinulong nila ako doon at gustong ibenta sa iba't ibang lalaki para pagkakitaan nila. Biglang nanlabo ang paningin ko dahil namuo ang luha sa mga mata ko nang bumalik sa alaala ko ang nangyari. Saglit na tumigil ako sa pagsasalita at mabilis na kumura para pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak sa pisngi ko. Sabihin na natin hindi nga ikaw ang pumatay kay Agustin. Pero sa tingin mo ba babalik sa dati ang buhay mo pagkatapos ng nangyari? Tanong sa akin na lalaking kaharap ko. Well, you are lucky enough that I'm fast. Nakuha agad kita sa loob ng ospital kung saan ka dinala ng mga bumbero at hindi ako naunahan ng mga tauhan ng sindikato. Kung wala ka ngayon sa poder ko, expect that you are already dead by now. Bawat salitang binitawan ng lalaking kaharap ko ay nagdudulot ng takot sa puso ko. Alam kong hindi siya nagsisinungaling dahil nakita mismo ng mga mata ko kung gaano kalupit ang mga tao sa kasa. Here, look at these photos. Inabot sa akin na lalaking kausap ko ang folder na dala niya. Agad na kinuha ko ito at binuklat. Muntik pa ako maduwal dahil sa nakita ko. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang naging outcome ng sunog na ginawa ko. First page pa lang nangilabot na ako. Mas grabe pa ang nakita ko sa mga susunod na larawan. Talagang sunog na sunog ang ibang katawan. Hindi na sila makilala dahil talagang nasunog sila. You don't have any training yet, but you have burned the whole prostitution hub. Fully secured ang buong lugar with lots of CCTV all over the house pero walang kahirap-hirap na nagawa mong sunugin. Paliwanag ng kaharap ko. Yung mga babaeng kasama ko po sa kasa, nasan po sila? May nakaligtas po ba sa kanila? Kinakabahan na tanong ko. Marami sa mga nasa loob ang hindi nakalabas. Walang exit point ang bahay dahil heavily guarded ito at napapaligiran ng metal at bakal. Marami ang mga na-trap sa loob. Let's say na almost 80% of them are dead. Kasamang ilan sa mga important key person ng sindikato ni Agustin. With that, hindi ka lang mainit sa mga mata nila ngayon.
You are the price of the revenge that they are looking for. Nanlumo ako sa mga narinig ko. Ibig sabihin lamang nito ay nadamay sa sunog maging ang mga babaeng kasama ko sa silid kung saan ako dinala ni Lina. Hindi ko napigilan ang mga luha na kusang pumatak sa pisngi ko. Hindi ko sila naisip habang ginagawa ko iyon. Naging selfish ako at alam kong hindi nila deserve ang masunog kasama ng mga demonyong kasapi ng sindikato. How old are you? Tanong sa akin na lalaking kaharap ko. Magto-20 po. Mahapdi ang lalamunan na sagot ko. So young and brave. Narinig ko sabi nito. You deserve to live. That was your price for being brave. Kaya kitang bigyan ng full protection dahil naging matapang ka at nagawa mo lumaban para makalabas ng buhay sa impyernong lugar na iyon. Michelle. Maang na napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang pangalan ko gayong bago lang naman ako sa kasa at walang nakakikilala sa akin doon maliban kay Lina. Sino po kayo? Hindi nakatiis na tanong ko. I'm Christian. Pakilala ng kaharap ko sa sarili. And I believe you belong to my organization. Malakang potensyal mo kapag na-train ka ng husto. You're smart. Tumigil siya sa pagsasalita at tinitigan ako. Beautiful and brave enough to kill for survival. And that is what I'm looking for.